Sa simpleng paraan ng pagkain, posible palang malagay ang buhay sa panganib. Caught on cam yan ng isang mukbanger. Muntik nang maging kwento sa kaligitnaan ng pagmumukbang. Pwede ito magdulot ng tinatawag natin na hypoxia o pagkawala ng oxygen sa brain, kung saan ito ay pwede mag-cause ng cardiac arrest o pagtigil ng puso. Habang nilalantakan kasi niya ang isang lechon, bigla siyang parang hindi na makahinga. Oh no! Mukbang gone wrong! Munti ka na nga ba niyang makitang liwanag? Taas kamay ang mga nakanood na ng mukbang videos. O yung mga video ng mga kumakain ng sandamakmak na pagkain. Nagsimula ang online trend na ito sa South Korea noong 2010s. At ngayon, kahit sang panig man ng mundo, meron na yatang mukbanger. Tulad na lang ni Robert na mula sa Laguna, na naabutan pa naming nilalantakan ng ulo ng baboy. Ay mga ka... Mula gulay, seafood, at iba't ibang putok-batok ng mga pagkain na mukbang na rin ni Robert. Nag-start po kami ng pagmumukbang noong 2019. Yung asawa ko talaga yung gustong magmukbang. Ako hindi ko pa po alam yung mukbang noon. Pero mahilig lang po talaga akong kumain. Tapos yun, hanggang sa nag-enjoy, ang sarap palang kumain. Nagtatabi na raw siya ng up to 2,000 pesos para mabili ang mga imumukbang niya. Pero kalaunan, may mga nagpapadala na rin ng mga pagkain sa kanya. Ang mga followers niya, napalago niya ng lagpas 2 milyon across all his social media platforms. Talagang pinaplano raw ni Robert ang kanyang pagmumukbang. Pag alam ko magmumukbang ako sa araw na yun, syempre, nire-ready ko rin yung sigmura. 1 meal a day lang tayo nun. Yung pinakamukbang natin, yun yung meal natin sa buong araw. Ang tsaa yan yung parang kasama ko talaga sa buhay. 1 hanggang 2 tsaa tayo kada araw. Ang mga mukbanger na tulad ni Robert, tila ba hindi malunok ng ibang tao? Sus! Hindi naman niya nilulunok. Oo nga, dinadaan lang naman sa edit eh. Pero itong si Robert, nilulunok daw talaga ang mga pagkain sa mukbang niya. Promise! Pwera na lang daw noong bumara na ang pagkain sa kanyang lalamunan. Oh no! Mukbang gone wrong! Ang video na ito, umabot lang naman ng lagpas sa 20 million views across all his social media platforms. Oh no! Mukbang gone wrong! Sa sobrang sarap siguro ng lechon talaga. Kasi ang sarap niyang kainin. Hindi ko natansya na parang hindi ko pa ata kuya yung part ng isang buong tipak ng lechon. Biglang parang nagkaroon ako ng, parang nalunok ko siya bigla. So, ang nangyari nun talagang pinilit ko talaga siyang idahak. Talagang sobrang hirap talaga, medyo parang naiiyak-iyak na ako. Hindi naman po ako nagpanik, pero ang nasa isip ko lang po nung kailangan ko siyang mailabas. Kasi, kumaga, parang umipit na po siya, medyo masakit na dito lang. Hindi naman umabot dun sa time na parang nahirapan na akong huminga. Kaya mga kaaha, hinay-hinay lang sa pagngunguya kapag kumakain, okay? Para hindi mabulunan. Ano nga ba ang mga posibleng harapin na suliranin ng mga nagmumukbang? Well, lahat ng sobra masama, no? Pagka nasobrahan natin ng sobrang pagkain, pwede itong mag-cause ng gastric irritation, bloatedness na pwedeng magkaroon o mag-cause ng tinatawag natin na gastroesophageal reflux disease, no? Kapag tumagal, no, dahil sa sobrang pagmumukbang, pwede rin itong mag-cause ng tinatawag natin na cardiovascular disease or diabetes, kung saan tumataas ang ating risk na magkaroon ng tinatawag natin na hypertension. Nagmumukbang man o normal lang na kumakain, nariyan pa rin ang posibilidad na mabilaukan ang isang tao. Narinig niyo na ba ang Heimlich maneuver? Isa itong simple but effective technique na ginagamit para tulungan ang isang nabulunan at nahihirapan ng huminga dahil may bumarang pagkain o bagay sa daanan ng hangin o may airway obstruction. Ang layunin ng Heimlich maneuver ay maglabas ng sapat na hangin mula sa mga baga ng tao para matulungang ma-expel o matanggal ang bara at makahinga ng maluwag.
Para magawa ito, tumayo lang sa likod ng taong nabubulunan at ipormang hugis kamao ang isang kamay. Iposisyon ang mga kamay sa taas ng pusod at saka ito idiin pataas ng 5 beses o hanggang sa lumabas na ang pagkain sa lalamunan. Pag tayo ay nag-iisa lang sa bahay, mabuti na tayo ay maging kalmado. Ang pinaka-importante ay matanggal kung ano yung nakapag-choke sa atin. At iwasan natin na lunukin ulit yung nag-choke sa atin. Hanggat maaari, kailangan natin siyang ilabas. Mula nang mangyari ang insidente, aminado si Robert na nagkaroon daw ito ng impact sa kanya. Sa totoo lang, medyo nagkaroon din ng trauma. Medyo parang naglaylo rin ako sa mukbang noon. Tapos ang nangyari, parang medyo nag-transition ako ng konti sa food vlog. Yan, lumalabas na tayo ngayon sa pagkain. Hindi lang yung full mukbang lang sa bahay. Hindi kasi madali para kay Robert na basta-basta itigil na lang ang pagiging content creator. Ito na yung parang main source of income namin since 2021 po. Kada buwan, pumapalo na sa 6 digits ang kinikita ni Robert sa kanyang videos. Para sa sarili at sa kanyang pamilya, may practices na ginagawa si Robert ngayon para mas masigurong ligtas pa rin ang kanyang kalusugan. Nagpapa-check up din po tayo. Normal na ginagawa natin quarterly po. Ang nakakatuwa nga po kasi yung pinagpapa-check up ko, kilala po ako, nagulat sila, ba't ganito yung laboratory mo? Sila po ang tataas mo ng mga laboratory nila katulad ng cholesterol, yung mga triglyceride. Pag nagugulat sila pag tinitingnan yung laboratory ko, bakit ganun? Parang unfair daw yung buhay. Sabi ko naman po, tamang diet lang po yan. Ang ginagawa ko po, yun nga po, OMAD 1 meal a day. Tapos kung magugutom ka po, ang gagawin mo po, ang ginagawa ko po ay fruits and vegetables. Pero ang isa sa pinakamalaking tulong siguro sa akin, yung mga multivitamins na iniinom ko, isa na rin yung tea. Yung pong tea, napakaganda po. Kailangan nating ipaalala sa mga content creators na kumain lang ng tama sapagkat maaari itong mag-cause ng problem sa mga manonood. Mahikayat na sila ay kumain ng sobra, kung saan pwedeng mag-cause ng ibang problema katulad ng pagsakit ng tiyan, pagsakit ng dibdib, at marami pang iba. Pwede naman tayong bumigay sa ilang food cravings natin every once in a while. Pero sabi nga, lahat ng sobra ay masama. At syempre, literal na, don't bite what you can't chew. Aha!